Yes, hello ladies and gentlemen. I would like to say goodbye Davao City for now kasi papunta tayo sa Island Garden City of Samal. So we've just departing from Samal Ferry Wharf. I mean sa 11 Ferry Wharf. Diyan diyan tayo nagmula. Tapos wala lang bali gusto ko lang ipakita ko sa inyo like so many weeks or months ago tayo bago nakabalik ulit ng Samal. Kailan ba yung huli kong puntang Samal? Nakalimutan ko na. So ito mga hagala dito sa Davao City, 'di ba? Ang Davao City kasi siya parang balance Meron kami ditong kung kayo hindi kayo taga Davao, so syempre medyo curious ako sa Davao na pag titingnan niyo overlooking sa aking mga vlog like pag throw sa aking mga nasa aeroplano ako, 'di ba? Overlooking sa mga vlogger dito sa Davao na gumagamit ng mga drone shots and sa mga kunyari pupunta kayo ng may mga video overlooking sa skyline sa Davao City. Kung makikita niyo talagang hindi talaga siya kagaya sa Cebu or sa NCR na grabe yung skyscrapers sa Davao, konti lang yung skyscrapers. So far isa lang yata yung 'di ba may nagsabi diyan na kapag 30 plus 30th floor pataas, yan na yung tinatawag na skyscraper. Tapos high rise naman ay yan na nga below 30 plus, tapos mid rise and low rise building. So sa Davao more on mga mga high rise and high rise and mid rise building, tsaka low rise building marami. Pero mayaman ang Davao City, like meron siyang 29 billion pesos ano yan in terms of asset So dalawa, tatlo, ilan ba ang palatandaan or yung sukatan ng yaman Anong mga kategory ba ang sukatan ng yaman ng isang municipality or isang cities or HUC highly urbanized city? So una, GDP, pangalawa yung assets, and yun, liabilities, I don't know. Ay, kayo na bahala dyan sa comment section. So ito lang mga hagala, gusto ko lang pagkita sa inyo yung ating gulpo ng Davao So mahaba itong nung gulpo ng Davao. Pero hindi nyo makita dito yung yung ating mga pantalan na maraming mga barko na may kargamento, mga mga cargo shipping lines or cargo shipment company, mga ganon. Kasi kung gusto nyo makita yung yung lugar sa Davao na may maraming mga barko na nananakbo doon sa may doon na area, So mula rito hindi siya masyadong tanaw kasi may kalayuan. Alam niyo naman ang Davao, di ba? The largest the largest city in terms of land area. Kaya napakahaba ng coastal area namin na yun na nga matatagpuan nyo yung maraming barko. So dito sa Davao City, makikita nyo yung maraming barko. Dito nagsimula sa may pantalan, sa may kilometer 10. Kilometer 10, Saksa, di ba? Or Lanang, kilometer 9, basta Lanang, sa may Aswelakov dyan, may mga barko na dyan, kasi may mga nagsusupply yata ng mga Mandawi foam, tama ba? Basta may mga factory din dyan. So all the way na yan, papunta dito sa may Lasang, Bunawan area. Kasi nagde-deliver nga ng mga kaldero, mga metal, mga copper ba? Yung mga paggawa sa sa mga kaldero, mga plastic, mga planggana, mga ganun, may mga factory diyan, mga plywood, steel, karton, mga plastic factory. Ang dami marami mga factory ang Davao City. So tinatawag siyang industrial hub, capital of Davao City ang ang bandang dito sa may Bunawan area. Mga Tibungko, Panakan, mga Lanang, mga Lasang. Tapos dito naman sa may population area, population district, siyempre yan yung mga BPOs and mga corporate businesses and offices. So dito tingnan natin yan. Diyan nagsimula yung yung ating kilometer 9, 10, 11. Yan, barangay Saksa. So itong gusali na to, yan Legazpi Oil. Tama Legazpi Oil yan. Tapos ito naman siya, ito may kulay dilaw na mga ilaw, ayan naman ay Dositani. Tapos yung yung Aswelakov, although na siya, may nakatira na turnover na siya yung yung isang tower sa mga residente na nakabili, pero hindi siya ganoon ka maliwanag ngayong oras na to. Akyat tayo sa ibabaw para makita natin yung yung mas kabuuan pa talaga. Para makita din natin yung baka makita natin si Kingdom Hall of Jesus Christ the King ba yun? Yung kay Kibuloy. Aakyat tayo. Okay. Aakyat natin dito.
Ang ating landing area ay sa may Camp Holiday. Dalawa ang pantalan ng ano ng Samal, no? Camp Holiday. Yan yung mga ano ito sinakyan nating barge. Sino nga ulit may-ari nito? Banggayan. Banggayan, Bungguyan. O, sino ba may-ari nito? Oy. I don't know. Sorry mga hagala. No, wala tayong ano dyan. Nakalimutan ko na, basta nabanggitan natin minsan dahil nga sa mga comment section din ninyo dyan, di ba? Tapos meron tayo yung Davao Samal naman. Davsam. Yun ay parang ano siya, parang private din naman, no? So, Babakport, yung ano, yung pantalan ng Davsam, Davao Samal barge. Doon naman yun sa may kilometer 13 or kilometer 14 sa may Saksa. Pero Samal na yan, ha? Oh, mailaw yung ano, maganda na yung area ng Samal. Basta itong Samal, yayaman talaga to, ano to, makikinabang din talaga ang Island Garden City of Samal sa revenue era income ni Davao City the moment na magkaroon na ng tulay, kasi napakadaling i-transport ng mga negosyo ng pera, no? Lahat ng mga ano, siyempre mga tao, mas itong thousands of people na nagpupuntahan sa Island Garden City of Samal from Davao City, magiging triple siguro to or times 10 or times 100 pa siguro the moment na magkaroon na ng tulay. Kasi siyempre wala nang ano wala nang mag-hold back na ano, magdadalawang isip na pupunta ng Samal kasi ano na nga, wala nang bayad, no? Toll fee. Wala kang babayaran na 70 pesos sa motor, single yan, 70 pesos yan Tapos pag may angkas yan, 20, 90 pesos. So, di ba? Yun. Tapos sa mga sasakyan, 250, 350, mahal masyado. Kaya samantalang kung ano na, libre na yung ano, pagtawid sa Samal, vice versa. Pagtawid na sa Samal, vice versa, di ba? So, marami ng businesses. For example, ako dati, yung negosyo ko dati, meron akong business sa, ano, meron akong mga transaksyon sa Island Garden City of Samal. Although may profit naman, pero still pa rin, parang nakaka-pressure na the moment na tatawid ako ng Samal for business purposes, kailangan talaga na okay yung tawag nito, magiging production natin kasi or else malulugi, di ba? Or di pwedeng pagod ka na tapos konti lang yung profit mo. So samantalang pag may tulay na, napakabilis i-transport or ilipat ng kapirahan sa Samal, di ba? And vice versa. So mga taga Samal, taga Davao, no, lahat tayo magtutulungan, no, suportahan natin yung ano, yung ganong tulay, no, na sana magawa na siya as soon as possible kasi ito 15 minutes, 10 to 15 minutes ang ano, ang travel time from Davao to Samal via barge. Tapos kung papangit, sisira pa yung panahon, yung weather, hindi pa tayo basta-basta makakatawid kasi di ba maalon, medyo risky. Whereas kung meron tayong ano, tulay, napakadali lang, di ba? Very accessible. Daming tao niya, no? Kasi dito nakikinabang na talaga dito sa ano, sa ang pera, imbis na pupunta sa Samal kaagad, lahat-lahat, di ba? Ito lang sa ano, sa barge, di ba? Sabihin niyo na kawawa yung mga ano, mga empleyado ditong barge. Naku. Wag naman tayong ano, wag natin kawawa, pero marami silang opportunity, no, na makukuha kumpara sa magtatrabaho sila dito for life sa barge, sa barko, di ba? For example, tanggalin na sila, siyempre wala na tong barko kasi wala na nang tatangkilik dito kasi more on ano na tulay. So, hihintay sila sa trabaho dito, bibili sila ng motor, di ba? Mamamasada na sila. Dapat to ano, ganun lang, di ba? So, maraming opportunity. Mas mabilis. Gagawin yan, hindi yan para tanggalin ang mga empleyado. O nga pala, ano natin dito yung ano, the largest, no? The stadium or coliseum, whatever. So lang, babada tayo dito at ano, dadaong na. Thank you for watching. Dami yung mga nakadepende sa ano, barge, no? Kung may tulay na, wala nang pahirapan. Anytime, no? Wala nang mag-hold back or mag-iisipan na baka magastos, gano'n, di ba? Tawid all you can. Manawa ka, kakatawid. Oh, dami sasakyan yan, no? Kung may tulay yan, walang ano, 10 to 15 minutes, sobrang tagal. Samantalang kung may tulay na, 3 minutes na lang. Di ba? Ang bilis nun. Time is gold, remember.